Okay. Yan. Yan, galing. O, diba? Okay. Hello po. Ayan. Kay Miki. Ay, kailangan ganyan ni kasi kaya Memi yan yung intay. Bakit ko na kaya ito? Dara ko len. Huwag kang maglihim kahit isang beses. Dahil pag naglihim ka ng una at napahintulutan ng kaaway yun na naglihim ka na, asahan mo, susundan. Openness. Huwag niyong gagawin yun. Kahit na, huwag niyong gagawin na maglihim kayo sa isa't isa. Kahit masaktan pa si Seso, masaktan pa si Mickey, makasakit ka man, at least nasabi mo. Kasi once na na-hinter mo, naharang mo yung gawa ng kaaway, mahaharang. Kasi hindi siya makakatulog. Huwag yung pahintulutan. Kasi pag napahintulutan mo, magsisimula kayo sa isang bagay na baka mga hindi nyo napagtagumpay. Kaya wag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Masakit man yan o hindi, wag. Dahil naranasan, wag kayong magsinungaling sa isa't isa. So, yun. Yung personal ay karing misawa, kasi ating tamo kanya-kanyang experience. Opo, Yung misawa, ito po kita yung kay acknowledge tayo po. At respect tayo po. Dandaman tayo po yung tinatawag. Pilugluban kasi o yung pagkakataon batang maging open aking balamento. Wala tayong maging transparent tamo. Ikaw yung transparent, wala tayong liligid. Transparency ito po sasabihan. Dapat maging transparent tamo, yan pa mo. Nakaano sa isip ko. Pag pera mo, Miki, pera ni Maylin. Pag pera ni Maylin, pera niya lang. Para ano talagang matatag. Pera ni Miki, pera ni Maylin, pera ni Maylin, pera ni Miki. Oo, pera ni Maylin, pera niya lang. Isa lang. Sige. Huwag yung pag-aawayan ng pera. Yun yung talagang ano. Kasi dyan yung masusubok yung tatag talaga. Kasi pera is pera. Di ba? Kumbaga walang susumbat na ako lang yung nagtatrabaho. Ikaw nasa bahay ka lang, walang ganun dapat. Diba? At saka huwag kang maghahanap ni, ibigay mo na sa kanya, huwag na. Yung resibo. Oo, resibo na lang ibigay. Yung patis. Kasi dyan yung masusukat yung suporta nyo sa isa't isa. At saka desisyon nyo, dapat na dalawa. Hindi pwedeng isa lang palagi yung masusunod. Kailangan nagko-combine, kumbaga, nag-a-agree kayo sa isa't isa. Nag-a-agree kayo sa isa. Hindi pwedeng, ito yung gusto ko, hindi pwedeng hindi mo gustuhin, gano'n. Kailangan, May kurang ko ka rin. Ako naman nasusunod Okay lang po, sige po. andun yan, Masaya saka tayo yung po. respeto talaga, ibibigay mo talaga kay Maylin. Gano'n lang. Yung parehas lang, kumbaga vice versa. Mabagay mo dun sa ang pera. Meron po po sa mga... Hindi dapat pag-aawayan din, walang issue. Walang issue pagdating sa pera. Totoo yun, marami nagkakaiwalay Una po yan po yung dahilan kung problema sa bakit pag-asawa, pera. nag-iwalay. Kaya dapat ngayon pa lang po Kasi po, experience ko po dun sa gano'n. Siyempre, pag nag-aaway kayo, yan. dapat, kung sabi ko din ako, kung ako yung isa, kailangan magtulid ka. Yan. Para, hindi na siya, hindi, daraguling silap na. Kaya, tinanong kita kasi pag siya yung pati kami ng asawa ko, tahimik kami mo. Alalang baro rin anak ko. Kaya, yung anak ko, alalang experience namin yung pati kami ng asawa ko. Kung pa mag-book kayo. Bukan kami. Alalang baro rin anak ko. Tapos pa siya minsan kami ng sitsitan kayo mo. Kasi siya naman tayo rin anak ko. Kaya ako po rin parandam Eh, naluluwag yung awak niya po. Oo. Kaya ako po rin parandam kanila na yung pati kami. Kasi, putang naman kami, normal. Wala lang nangyari. Siyempre,
Tanong nga doon kasi, ilang, ano na sa dalang tawa. May sa katali kasi, Opo. kasi kami Basta alam na nga, intindihan. At least po, aware no po. Ito na lang pong advice. Kaya, Pakinggan ninyo. Hindi ni advice kaya kayo, halimbawa, hindi kayong, kayo hindi kaintindi, natin kayong pagsimula ng Problema. Sana, ingmetong, kayo parehas mapali. Kasi ibang kanita, natatagulo yung problema. Kailangan natin solve yun. Sabi nga nila pala, pagka kayo nag-away, huwag niyong pahintulutan na kulubugan kayo ng araw. Kailangan magbati kayo. Huwag niyong hayaan, huwag niyong pahintulutan. Huwag mong hayaan na matulog si Ses na may galit siya sa'yo at ikaw din, Ses. Huwag mong hayaan na matulog si anak. Actually, pagdating naman sa pera, hindi ko nakalakihan ang anak ko. Dahil sa ang pera niya, never na issue sa amin mag-asawa before. So, hindi ko talaga siya, ang pera walang problema sa amin. Hindi namin yung pinagawa. Ibang bagay ko pinagawa. So, pagdating sa pera, wala wala po. mag-iipit ano. Kasi lalaki daw marami. Masabihan. Ako, Bago sila mag-ipit. true experience lang. Si Maylin maliit, nag-away kami. Alam niyo si Maylin. Ano? Deradekit tarlak, gagaga ko. Pilandal to. Magpasuso ko pa mo, ne? Uy, tang anak ko, baka nano, ne? Binta ako, kintarlak. Kingwagi. Okay, muna na kami. Ate, anak ko. Ali. Makikabali ka sa guli. Hindi. Ito yung experience ko. Nang may bate kaming malatik-tik. Iba kami Japan, di ba? Oo. Di sa katalim, di kasando mo rin. Kasando. Masati nga pa rin. Tsaka isang ano lang daw dapat lagi, isang kumo. Bakit? Merong ano yan eh, ang hindi ko yan makakalimutan si Mama In, nanay ni Ninong. Sabi niya sa akin, isang kumot lang kayo dapat. Huwag yung kayo matulutan na isang kumot. Bakit na? Kasi pag nag-away kayo sa gabi, kung sakaling, kasi di ba, hihilahin na yung kumot, ikaw naman kukumot. Pero pagdating ng madaling araw, at nakikita mo dito. Kaya ka na siya. So darating ang na Marami tayong mga natututuhan sa mga veterano. Pag tayo magpuunan, Alam niyo po, Ako ba? Huwag daw naman. Daw kayong magtigisan ako. Lagi daw isa. saka natural lang yung nag-aaway. Na maraming labahan pag dalawa lang. ako po na-bless sa inyo kasi kahit may asawa na apo ko, kaya tayo karanasan. May mga lesson po na tayo natututuhan. Hindi lang po sila, hindi tayo lahat. Kasi magagamit lahat natin At ito. saka ano po, Sige po. tanggapin kung ano man yung close na. Oo, kasi lahat tayo perfect. Oo, walang perfect. Marami, nakikita mo siya physical, maganda, pero may Meron pa yung pangit Oo, may na pangit. ano. Tanggapin mo kasi kasama yun sa minahal mo sa kanya. Mamahalin mo siya ng Oo, buong. dahil doon mo siya lalong mahalin sa nakikita mong imperfections niya. Yan, tingnan yung mga advice na yun. Parang, Oo, tulad ko, masama yung ugali ko, pero Parehas tayo yung eh. daki pa ako. kaya kung may problema kayo, marami kayong Kahit kasino. hindi naman nawawala yung sa natural lang na Kasi yung mga lalaki na Di ba, Ne? Meron time na talagang O minsan nga tayo, darating mga babae, gumagawa ng masakit ang Basta mo talaga. sabihin nila, kahit ganyan kakapangit ugali, mahal na mahal. Oh, di ba? Mas nakakakilig pa yun eh. Diyang makanyang ka, kalukuran na ka. So, Wala kasing perfect. so, sige po, gusto naman natin pakinggan si Sister TV. Ano? Ayan. Kasi may karanasan din. Sa bilang mag-asa. Kasi may mga maluwang, may anak niya sa iwi-iwi. Yan. Sabi daw, hindi ang kami kasawa. Atin niyang adjustment 10 years. Sabi daw, pero para ka na ako, ang gat niya, biya kayo. Kaya mama ko itang adjustment, ang gat mabiya kayo. Niya sabi ko mo, kaya kayong adwa. Nung ating kang kaya buri, princess, pingasawa mo. Kaya mo sasabihan ka rin tingarin. Para kayo masira, masawa. Patsete kang kaya buri kaya sabihan mo kay katwangan. Ikatwangan mo, iya magsabi ka, tinganak mo. Manyan mo naman Miki, no ate kagaya po ikang princess, kaya mo sasabyang kang mami.
Sabihin mo, kahit natuwa ka kasi. Ang Hindi makakilala eh. Hindi niya masira yung asawa mo. Andiyan nung anti ka sakit yung gawa na niya yung asawa mo. Kaya masasalang karapin niya rin. Kasi misa ka tayo, sabi ngayon pa rin eh. Kami sira niya karapin nga rin mo. Hindi na kunoga na din tayo nga rin yung asawa mo. Kita yung sekreto niya yung dapat na kanina. Tsaka sabi natin, hanggang mag-get siya sila natin. Kasi, di pa pati ka lagi naman nasa Eddie eh. Kaya hanggat niyabi kayo, misawa kayo. Kita mo niya sabi. Mga problema eh, sabi ka, side dyan yung side ko. Wala mo. Ulit na kalabari test. Kain niya ako. Kain ka dyan, Magpapulog eh. Kain niya ako. Kain niya ako man. Oh, masakti yung advice. Nalagay nga po man ang tanamina. Kaya kami. Siyang no one thing may problema ko kay mag-asawa. Kaya lang nga balo din tayo na. O sa bagay kung asawa ko ang dating may kawan kami, balutin sa itat mo po yung kiralo. Ala na po may hinga balo. Kasi matas na laway ang burnout. Kaya kumatas. Hanggang po kaya yan po nasira yung asawa ko. Yung ex ko, sorry. Ala ko na po. Ex ko. Wala po nasira. Dahil parang nga, hanggang mo niyang nagkaroon na. Kahit kanina mo may pinag-inagalan. Pero malagbat kong panahon. Nagsimula pag 2 years old din, Nikki, hanggang med-16 na yata, or 18. Kaya pala niya ang sabihan ko, Mickey, oy tatang mo. Kuya po, pero gusto ng good terms na kami naman. Halina po ka. At saka metong sabi pa, kaya may papatukan, pag-sipan mo pa mo rin kasama. Diyan niya kabungulo. Nung namin gagawan mo pa, magbati kayo. Nung pakinalmusan na, nung handamin malana, nung makanyan pa mo rin. Diyan niya ka magsalita niyan dami. Kasi mismo asawa mo yung matay na umambot ang pusin na. Paganda ni malana, paganda ni almusal, yung mga kakanan niya. Tsaka ka makakagya. Pero dati, kahit baka magkakalit na. Wala nila. Ako po, gawa ko po yan. Kasi kaya, maganda. Paganda ko, pakanang ko, pag-uwi. Basta kaya kayo nasa. Totoo po. Eh, ngayon ganang sasabihan ko, experience ko. Ngayon ganang sasabihan ko, kaya, aritang apulot ko mo, karang gawa ko talaga. Through experience sa pag-test lang, talagang yan. Kaya ko yan nakalimutan mo naman, pati talagang ninang ito siya na kahit pa. Kaya ko talaga kayo advice pa ko yung gawa ko. Kasi nung kala ko po kasi, yung gawa ko nang may gana-gana, makaming ka nung hindi na ka nang makanita po kasi dati. Paano ito natutindihin niyo? Makanita po. Nung talagang tatapasin panahon, siyempre, sa pampilitan mo po, pilitan mo maging buhay yung panilang nagkakat kaya dinere-realisa. Kaya ka rin siya, kaya kailangan pa na adiwakan. Kaya pwede nyo. Kasi wala namang lubig o tali. Kung marami ito niya huli, kailangan nadwaya tayo matili. Nadwaya. Atluya. Ay, atluya, pati pala. Sino ka tayo? Papatlo dyan. Ano niya po pala? Presto, ikaw mo yan. Atluya po yan. At least malapit na naging Kaya, masahan. So, salamat po sa mga ating papaguring mag-advise sa karitang kinatawang site. Ano po? May tatang na may Kaya sabi ko yan, crisis daan siya. Maraming gabias sa magpatawad. Yan marami siya magpatawad. Patawad na. Kasi kung may patawad ka, kaya may patawad, may bayad ito eh. Kung patawad ka, lumaya ka. Ayan. Kung may gana-gana, lumaya ka, hindi ka payapan din. Dapat hindi patawad. Kaliwan ba lang ang nangyayari? Kasi yung job, papalo yan eh. Sama ng Wala mo alam nangyayari, at kaliwan mo, pugulan mo kay... Ang dalulog naman, kasaot mo eh. dapat magpatawad yun. Ako yan. Hanapin ni salita ng Diyos James 4:7.
allow God through in your life. Resist the devil and he will flee from this. Nakapagpakatawag ka rin mo lumalang na lumalang kaya yung ututan. Yung Christ yan, siya niya. So marami po nahirapan sila magsabi ng sorry. 5 letters. Pero area sabi, o hindi nasasabi mo ba yun? Sorry. Yung 5. Sa marami po, ang hirap. Wala mo, ano sa akin sabihin lang. 5 letters, di po? Totoo po yun eh. Parang may sabi nung minsan, 5 letters siya mo kaya sabi ka lang, sorry. So kailangan, pag nagkulang ka, admit mo. Pero admittance, at ikaw naman, tanggapin mo yung forgiveness, pagpapatawad. Kasi, ayaw natin yung mga pagkukulang. So tama yung sabi ni Tatang, dapat lagi tayo available yung magpapatawad. Meron tayong baon lagi na baon na forgiveness. Kasi, siyempre sa mag-asawa, may mga shortcomings, kakulangan. Meron tayong mga mistakes, pagkakamali din. So, kung meron tayong pagpapatawad, madali yung restoration. Yung gusto, naayos ka ba? Pero sa iba po, yung tabletas, di po nila mabigas-bigas kasi pride, ayun. Kasi, kung nagkulang, agad po, kung hindi natawad. Kasi alam naman natin yung kakulangan natin na bawat isa. Kung nabigla, pagsalita ng sabihin, nadulas. Sabihin na nadala sa emosyon, kasi tao tayo eh. Minsan nadadala tayo sa emosyon. Pero kung yung mga advice na ito, bago pa, may reminder. Kailangan pa na magpauna ko ng maraming pagpapatawa sa asawa ko. Kasi ako din ako perfecto. Ba't din siya? Pareho hindi rin siya perfecto. Kaya yung pagpapatawad, kailangan lagi kong baon-baon. Natin ito yung salitan eh. O ito. At saka naman yung sa pera kanina, sabi ng marami, pag ang pera daw naging Panginoon mo, maging masamang tao ka. Dapat ikaw ang maging Panginoon ng pera. Tayo kung magpapatakbo ng pera, hindi ang pera magpapatakbo. Ikaw yung gagamit, hindi yung pera. Kasi pag naging Panginoon natin ng pera, sabi nga, na the root of evil is money. Kaya dapat, hindi pera magpapatakbo sa atin. Hindi tayo ang magmamanage, mag-handle bilang steward, at tayo yung magpapatakbo. Kasi pag yun ang naging sentro sa mag-asawa at yung pinagawa yan, walang pupuntahan. Kalimitan kasi yan yung... So, kailangan kayong maging Panginoon ng pera. Gagamitin nyo sa mabuti. Ito pa, marami pag nag-asawa na, pag binibless yung, halimbawa, yung siya, yung ibang mga lalaki, ayaw nyo na yun. May mga ganon. Dapat, kung bibless man ni Ses, yung pamilya niya, masaya-masaya. At dagdagan mo pa. Kung mahal mo si Nanay Jess o si Mami mo, basta masabi mo sila mahal. Kasi kung wala sila, wala si Ses mo. Doble mo yung pagmamahal mo. Kung mahal mo si Mama Jess, dapat yung Mama ni Ses, mas hilan. Kasi meron kong gano'n eh. Pag tumutulong sa side ng babae, away. Dapat ikaw masaya. Kasi magulang mo yun. Respeto, paggalang, pagsuporta. Kasi hindi naman natin alam pag umating yung time, hindi naman kayong katawan natin. Meron tayong mga maintenance, sana dyan lang po yun. Pero kailangan andun yung puso po. Andun yung pagsakayon mo, kung tutulong siya, masaya ka. At ikaw magiging honest kayo, siyempre. Sabi nga kanya, huwag magbibigay. So, transparency. So, ibig sabihin po yung transparency, honesty, loyalty, malinis, openness, transparency. Kaya dapat po sa mag-asawa yung transparency. Gaya po nito, nag-open tayo ng magandang topic. Ang nakikita ko nito, transparency. Wala tayong minilihim, wala tayong tinatago yung mga past weakness natin, sinisya natin kasi ayaw natin maulit. Lesson learned. Hindi dahil napapaya tayo, hindi po yun. Sinasabi natin yung mga weakness natin kasi mahal natin sila, ayaw natin maulit yung pagkakamali. Natuto lang tayo. Kasi alam niyo po, minsan mas matututo ka sa pagkakamali. Tama po yun. Malalaman mo sa mga magulang ko, yung magulang ko pala ganyan. Pero ako, Lord, hindi ako magkaganon dahil alam ko yung magulang ko,
ako, nanalangin kami. Tama natin yung buo, yung aming buong Panginoon. So, yun po yung sikreto. Openness, transparency, honesty, loyalty, forgiveness. Sabi nga, love forgives. Ang totoong pag-ibig, nagpapatawad. Tama po ba yun? Mahirap magpatawad kung wala kang pag-ibig sa asawa. Mahirap pagtsagaan, magparaya, unawain, magpasakop, lalo na ng asawang babae, ang walang pag-ibig. Kaya, ang substance na pinag-usapan natin ngayon, 4 na letra na. No. Ang sabi ng Corinthians 13 pababa, ay meron silang Bible. Love never fades. Yun daw pag-ibig nagtatagumpay. Bakit? Kasi po ang Panginoon, yun yung kalikasan mo. Kaya pag anak ka ng Diyos, ang kalikasan mo na, hindi galit, hindi sama ng loob, hindi pag-iganti, hindi tampo. Ang kalikasan ng Panginoon, love. So, ibig sabihin, pag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, Christian, yung love, dapat nagiging sa atin. Hindi lang sa simbahan. Hindi. Says. Kasi marami po, yung love, doon lang sa church, dapat mas makita sa labas sa bahay. Sa loob ng tahanan. Ang tahanan po, ibig sabihin, home. Hindi lang po tirahan. Kaya, tinatawag ito po, kasi ito yung lugar na kung saan, yung mag-anak, doon na yung pag-ibig ng Diyos. Kaya as a family, ang gawin natin pundasyon, pag-ibig. Kaya yung mga pinag-usapan natin kanina, pag pinagsama sa kamang buto, parang sigang, may tangko, may gabi, di po ba? Para po nga fit and sour, meron siyang maasim, meron siyang matamis. Ang sarap nung menu, di po ba? O, hindi puro matamis, pero din pagsubok. Ang ibig sabihin kanina, may pagsubok, may mga problema, pangangailangan. Ngayon po ba? So lahat ng ito magagamit nyo. So itong pinag-usapan natin ito, umikot lang sa isang letra o salitang love. Kaya ang advice namin sa inyo, kung paano sinimulan yung pagmamahalan nyo sa bawat isa, hanggang magkaanak kayo, magkaapo, yun yung maging pundasyon ninyo. Ito, salita ng Diyos. Kasi ang dala nito, ang sabi ng salita ng Diyos, in Psalm 115 verse 105, ang salita ko ay ilaw at tanglaw sa inyong daraanan. So ito yung maging ilaw ninyo sa inyong daraanan. Kasi alam niyo po, pag nag-asawa ka, hindi lang po liwanag, mayroong pagsubok, mayroong dilim. Di po ba? Kung minsan may sakit, may karamdaman, may pangangailangan, may problema, may jablo. Oh. Eh paano kung kayong dalawa pares kayo nasa dilim, saka ko alam liwanag yun? Kaya sasabi niya, ang salita ng Diyos ay liwanag. So kung parehas ang Panginoon nasa inyong dalawa, kahit may dilim, liwanag tayo. Kaya napaka-importante po nito. Sa mag-asawa po, napaka-importante po ng salita. Kaya nakita ko nga kayo, meron silang Holy Bible. Ibig sabihin po, ang Bible na yan, hindi lang siya display. Sinasa puso, sinasa buhay. Kasi po ang sabi ng Biblia, pag tayo din po ay tumayo sa salita ng Diyos, kahit may pagsubok, kahit may problema, matagumpay tayo. Kahit dumating yung problema, pangangailangan, bless tayo. Lalo-lalo pa may problema. Pag ito po'y nakasentro, si Kristo at ang salita ng Diyos, lahat ng problema sa gitna. Kasi lahat ng problema ng tao, pag yung mga abogado, pag hindi nila kaya solusyon yung problema, ito po ginagamit ang mga lawyer. Ang mga piskal. Kasi ang tawag dito, supreme law. Meron po itong law patungkol sa mag-asawa. Ang sabi ng Ephesians, asawang lalaki, ibigay mo ng asawa. Utos yun. Matibay na utos yun. Pangako yun. Asawang lalaki, ibigay mo ng asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ano bang ginawa ni Kristo? Ginari niya yung buhay. Ikaw ba, handa mo i-ari yung buhay ng Panginoon? Isakripisyo? Kasi si Kristo, sinakripisyo niya. Binagtiisan niya. Minahal niya. Kasi ang iglesia, siya po kumakatawa na parang babae. Si Kristo lalaki. So parang ikaw rin, nakakatawan na parang Kristo. Kaya sabi niya, lalaki, mga lalaki, ibig niya ay yung mga asawa. Ibig sabihin, yun yung sikreto
para yung relasyon nyo mag-asawa maging matibay. At sabi niya, asawang babae, magpasakop ka sa iyong asawa. Kung paano tayo magpapasakop sa kalooban ng Panginoon. So, hindi mahirap pagpasakop ang babae pag binahal mo siya. Usap magpapasakop. Ngayon may iba, ayan. Dati noon, yan. Supportive sa ministry. Siya yung katawang ko po. Very supportive. Siya po yung laging sumusuporta sa akin sa ministry. Kaya naging magaan. So nakita ko po sa isang pamilya, pag ang babae marunong magpasako, pagpakumbaba, nagsusupport sa lahat, lalong-lalo na sa magandang plano, magaan. Ibiglasan mo dito kasama. Kaya ipag-combine niyo ikaw, sabi ng Biblia, mga asawang babae, magpasawa ko sa inyo yung asawa. At mga lalaki, ibigin niyo yung asawa. Kasi pag inibig mo siya, hindi ka alam ng iba. Maging honest ka, maging faithful ka, magiging loyal ka, maging mapagpakumbaba ka. Nandun na lahat. Kasi, yun po ang sabi ng Biblia. Kaya ang advice namin sa inyo ngayon, ipamuhay natin ito hindi sa simbahan. Sa bahay. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. Kasi marami po papasok sa simbahan, pinag-usapan yung pag-ibig, pero paglabas ng bahay, pabaliktaran na. Huwag naman. Dalhin niyo ito, bahulin niyo ito, kagaya ng alahas. Sino may disala sa inyo? Di ba pag may kwintas ka, kahit saan ka pumunta, dala-dala may kwintas. Gawin yung alahas ito. Sa puto. Gawin yung kayamanan ito. Gawin yung pundasyon ito. Eh kung bakay na ito, kung walang pundasyon ito, konting hangin na babagsak ito. So ang bakay, kailangan may pundasyon. Ang pinaka-strong foundation natin, ang Panginoon. Yung kanyang lahat. Kaya sa isang tahanan po, ako na-discover po, almost 32 years po, kaya marami kami pagsubok na dinaanan. Sa ministry, sa mga pamilyang kinausin po namin, nag-iwalay, nag-barangay. Siyempre po, hindi po biro po yun bilang pastor. Pag-asawa natin, nag-ano sa barangay, nag-away, nag-iwalay. Pero nakita ko, very store. Isa lang po lagi ko sinasabi, pag ang galit, sama ng loob, puot, pagiganti, yan ang pinere ng walang maayos. Pero pag din natin sa pag-ibig, sa Panginoon, tapos yung usapan. Yun yung maging pamantay, yun yung maging batas mo. Dalaw ko. Kasi supreme ito. Hindi ito pwedeng ibaliwala dahil supreme ito. Ito nagtuturo po. Pinakamaraming turo po dito about love. Pag binasa niyo po ito, sabi niya, it is a love book. At alam ko, mula nung maliit ka, at ikaw rin, church ka na, so hindi na ito bago sa inyo. Pero lalo siyang maging maliwanag ngayon pag nagsama na kayo. Kasi, huwag lang natin pakinggan ng salita ng sinara na ipag-ibig. Pag hindi nyo in-apply, parang ganito po. Yung mga advice ko kayo napakaganda. Pag hindi nyo in-apply, yun useless lang tuloy. Kagaya sinabi ni Ate Tess, si Tatay Francis, si Nanay Banjo, lahat po dito. Pag ito po ay pinakinggan nyo lang, tumango lang kayo, parang baste, useless po yun. Ang pinupunto ko ngayon, i-apply natin. Lakaran natin. Ipamuhay natin. Para maging buhay natin, kinakailangan ang Panginoon siyang nakasentro. Christ must be the center. Siya yung gawin nating sentro, siya yung gawin nating priority. Ang trabaho sekundary naman. Kahit paglilingkod nyo, ituloy nyo. It's a good work. Gawin nyo siyang sentro, gawin nyo siyang priority, gawin nyo siyang kayamanan, gawin yung pundasyon, gawin nyo siyang ilaw, gawin yung tahanan. Si Kristo at ang kanyang pag-ibig, sigurado magkatagumpay. Ngayon pa lang, ramdam na ramdam ko po, hanggang magkaapo ka. Kagaya kami, 32 na po. Magkasama, buong-buong pa rin po. Maraming pagsubok, pero lahat po, nakita ko po, ang talagang pundasyon ng po talaga ng mag-asawa. Ito yung ipairal natin, ito yung maging batas natin sa bahay. Hindi batas ni Lolo, ni Lola. Kasi pag naging batas natin si Lolo, magkakaroon division. Tama po ba yun? Kaya kanina, pag mayroong problema, susumbong sa biyanan, pumunta rito, tapos advice ng biyanan, iwalay, tapos na. Iwalay na. So tama po yun. Ito gawin natin batas.
supreme. Yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi po, ito yung supreme na batas. Yung mga abogado, siya sabi na po sa inyo, abogado, pare, ministro, wala po silang ibang pinagkukunan na supreme law pagdating sa batas. Pinakamataas po. Ito po yung salita ng Diyos. Kasi ang itinuturo po nito, ang Panginoon sa atin, pag-ibig. John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang buktong na upang sino mang sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Bakit tayo naligtas? Kasi sa pag-ibig ng Panginoon. Bakit tayo lumaya? Dahil sa pag-ibig. At yun ang purpose kung bakit may pagsasama. Ang purpose ng Lord, kung bakit kayo pinagsama, para mahal si Kristo, yung pag-ibig ni Kristo. Ikalawa, kung bakit kayo pinagsama ng Panginoon, para maparang ng to glorify God, to honor God. Kasi marami nag-asawa lang, hindi nila alam yung purpose. Bakit ka nag-asawa? Bakit ka nag-anak? Bakit ka nag-apo? Wala silang naintindihan. Ang purpose talaga, kung bakit may pagsasama, para maparangan ng Diyos. Kaya paano mapaparangan ang Diyos kung wala yung pag-ibig, wala yung pagpapasakop, wala yung love, wala yung patience, wala nagpaparaya, wala nagpapatawad. Kaya sabi natin kanina, laging away sa pera. So, ano mangyari? Hindi makikita ang Panginoon. Pero, pag pag-ibig na kairan ninyo si Kristo, sigurado, yung pamilya niyo magiging mapaparala ng Diyos. Amen po ba? So, ngayong araw po ito, ibig ng Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, napakaligaya at kahangang pagmasdan pag isang pamilya nakakaisa. Walang totoong pagkakaisa, walang totoong pagkabunod-bunod kung walang pag-ibig. Kaya mula po sa Castro family, sa iyong mga buhay, Adilet, si Oxon, ano kayo? Oxon. Kaya, Oxon, Castro family, we are united. Amen. Amen. So, sige, may dadagdag din si... Sige po, okay pa po, habang hindi tayo... Andiyan ka ba yung oras? Sige. Marama rin yung tao na eh. Marama rin yung sabihin kayo katang asawa. I love you. Nagangitapang ng tinay. Kasi ako. Oo, yan. Believer pa po kayo. Ayos yun eh. Marine, pero kagulan ke. Marine yan. Ako marine. Ito yung marine. Malaman mo, makakahit Oo, kita. malaman bang ornian kayo mo. Kailangan niya ta marine. Ayan. I love you. Kanina. Yan. Make it always right to say I love you. Kailan mo siya sinabi ang I love you? Marina lang po. Oh, ayos na. So, Sa balo rin pala kung mag-I love you. Kaya kami yung pag-I love you. Kumbaga occasional po. opo. Ika. At least, Madaling araw. at least sa ko po na po. Sige po. O dapat po importante yun eh. Bibigkas na yun. Totoo naman talaga. Make it a way of life to say I love you. O nung king malawat niya man, Ano nang ba bawang na, tabo. even though? Cellphone. Even though you can Oo, say it, I love you. And sabi nga pala, don't stop courting your wife. Even though magkasama kayo. O liligawan mo rin siya. Eh, no, huwag ka talagang titigil na ligawan mo ang asawa mo. If 14, naging asawa mo na siya. Tapos na yung 40 stage, no? Kasi Hanggang, kasama yan. sabihin, hanggang puti ng buhok, Oo. nagliligawan pa rin. Kaya mo yun. Para, Hanggang puti ng buhok mo, hanggang magkapo, magliligawan pa rin kayo. nawawala minsan yung asa ng pag-asawa mo. Nawawala. Dapat lagi may kilig. Oo. Amen. Kaya kailangan May kilig. nililigaw. Para bang laging, ngayon mo pa lang siya nililigawan. Oy, nakukuha yung oo mo. At ito pa po, kahit gano'n kayo dapat may tayo sa bawat isa. Wag na kayong mawalan ng time sa bawat isa. Kasi pag yung time nyo sa bawat isa nawala, baka mapunta sa iba. Tapos siyempre laging mabango, neat, pleasing. Siyempre alam nyo na po, mga babae, ito misis ko, kahit 32 years na po kami, tingnan nyo naman. Hindi ko na papaparlor yan. 52 years old. O 52 years old na po, pero tingnan nyo naman po. Ano po? So additional po yung dapat nandun pa rin po yung leasing personal. Ganun pa rin. Maayos. Kasi amoy suka sa trabaho, tapos aabutan niya pa doon sa bahay, amoy suka. Hindi mo ba?
Kaya dapat nag-aayos. Karagdagan po yung, sabi nga, beauty. Amen po ba? Pero pinaka-importante ito, purity of the heart. Amen. Meron pa po. Meron pa po. Kasi yung salitang asawa po, Opo. contract ka yan eh. Yan. Kung ikaluburan mo kanya, magbababayad na rin. Yan. Sinabi yung magbabayad na rin, kasi makapagod yung Biblia, narewa, isang beses Isang na. beses lang. Opo. Kaya yung salitang asawa, kumbaga, kung nagtagat ang biblical aspeto na, Opo. makapalubla ka rin dito nga manuan yung salita natin, respeto, Yan. tiwala, Iwala. at number 1 ang love. Ang love. Kasi nung deli po nga itong rin eh, bilang ko na, parang Ako lang din. itang salitang asawa, alin yung asawa. Naloy po. Kilala ko na itong letter A po muna. Sawanes. Ano kung maging consequence na kaya ka nito? Oo. Eh, kasi yan naman pa kami. Kanya na po kanito. Opo. Totoo ito. Kaya dapat. Dapat makanita. Hindi ako medyo ako makaintindi mo kanyo. Opo. Basta itang respeto, tiwala, Opo. At saka po itong contract, minsan makakaya po ito. Kasi tinanalmente. Pero pag sinabing marriage, biblically,